ang magkakaibigang gumawa ng sikretong apartment sa loob ng isang mall. Isasummarize ko na lang yung napanood ko sa documentary na Secret Mall Apartment. Tagal ko nang naririnig tong kwento na to na hindi ko nga in-expect na matutuwa and may iyak ako dito eh. Magsisimula itong lahat noong 2003 with Michael Townsend kasama yung mga kaibigan niyang mga artist din na nag-decide na tumira nga sila sa loob ng mall. Ito ang Providence Place Mall na matatagpuan nga sa Rhode Island na isang mall na sobrang laki nga. Simulan nga nila ito na trip-trip lang, an experiment lang, kaya naman dito nga sila natutulog doon sa mga food courts, tumatambay sa mga kainan, pero eventually, nag-decide silang tumira na nga talaga doon sa mismong mall. Nagsimula nga silang mag-ikot-ikot doon sa mall para humanap nga ng pwede nga nilang taguan at dito nga nila mahahanap yung isang lugar na walang masyadong taong nagpupunta. Sobrang tago yung parte na yun ng mall, maalikabok, walang bintana or something, pero nag-decide pa rin silang dito na nga buuin yung dream apartment nila. Since magagaling nga silang mga artist, magagaling din silang gumawa ng mga bagay-bagay. Siyempre, para maging komportable nga sila doon sa sikretong apartment nila, kailangan nila ng mga furnitures at mga gamit para at least magbukang bahay naman. Nag-ikot-ikot sila sa parang mga Japan surplus at bumili nga sila ng kung ano-anong mga gamit at dito nga nila na-encounter yung una nilang problema. Ano nila ipapasok yung mga furniture sa isang lugar na hindi sila dapat nandoon nang wala ngang nakakakita sa kanila. Fortunately for them, kahit ang laki-laki ng mall, wala naman ding kwenta yung mga gwardya nila. Kahit ang lalaki ng mga pinasok nila like sofa, mga cabinet, mga lamesa, TV, PlayStation at iba't iba pa, walang nakahuli nga sa kanilang pinapasok yung mga bagay na yon. Kung nagtataka kayo kung paano sila nakakapasok doon sa mall, meron silang 200 papunta nga doon sa loob ng mall. Isa, dadaan nga sila doon sa likod ng mall nang ang daming ang pasikot-sikot and yung isa naman sa mismong fire exit lang din ng mismong mall. Ang nakakatawa pa dyan, may alarm yung pinto na yun pero somehow wala ngang humuhuli sa kanila. Siguro chill-chill lang yung gwardiya nila sa mall na to, kaya naman napaganda nila yung sikretong apartment nila dito banda. Sa katunayan, nakapagpasok pa nga sila ng dose-dose ng hollow blocks, mga semento at saka pinto para nga mas matago and malagyan nga nila ng harang yung sikretong apartment nila. Ayun na nga, sa loob ng apartment na ito, sila-silang magkakaibigan nga lang yung nakakaalam ng lugar na to and sobrang dami nga nilang masasayang moments together dito. Sa mga artists sila and marami nga silang mga projects, ito yung lugar na parang naging hideout, meeting area, or maliit na lugar kung saan sila nagbabanding bilang mga magkakaibigan. Kahit maalikabok, madilim, mainit, okay lang kasi nag-e-enjoy naman sila eh. Alam mo yon, in some ways, nakakaramdam sila ng thrill kasi nga, nakatira sila ng pasikreto sa loob ng isang mall at wala ka alam. Sigurado nagtataka kayo, bakit kasi nila to ginagawa? Wala lang naman, gusto nga nilang ipakita or ilabas nga yung frustration nga nila sa pagbuo nga ng mga establishment sa lugar nila na puro nga lang daw yung mga mayayaman lang yung kumikita at hindi yung mga taong nakapaligid nga doon sa lugar na yon. Kumbaga yung pagtira nga nila doon sa loob ng mall is an artistic and defiant act na parang sinasabi nilang etong ginawa niyong mall na para lang sa mayayaman, enjoyin din namin yang hindi nakaka-afford pumunta dyan. Ang tagal nga nila tumira dito na yung iba nga dito na nga rin talaga natutulog. Pero sa labas ng mall, may kanya-kanyang bahay pa rin naman sila. Pabot sila ng ilang taon sa sikretong apartment na ito but sadly in 2007, nabisto ng may-ari ng mall na tumitira nga sila sa loob ng mall. Siyempre, bawal yon kaya naman inaresto nga nila agad si Michael kasi nga, nagkataon na siya nga yung na-caught in the act na nandun sa may apartment na yon nung dumating nga yung mga otoridad. Nakakatawa lang din dito, bago pa sila mahuli ng mga mismong may-ari, meron na palang 2 taong nakadiskubre nung sikretong apartment nila. Apparently, may mga security guard nga doon sa loob ng mall na nakahanap nga doon sa sikretong apartment nila and imbes na isumbong nga nila doon sa mga management, ang ginawa nila, hindi nila sinumbong and doon nga sila tumatambay habang naka-duty nga sila. Siguro natakot na nakonsensya din sila kaya naman eventually itong mga security guard na ito, nireport nga nilang merong sikretong apartment sa loob ng mall. Kulong nga si Michael dahil dito pero for 1 day lang and nag-community service din siya for 6 months pero kahit na nahuli nga siya, hindi nga niya dinamay yung mga kaibigan niya. Baga sa isip niya, siya lang yung nahuli so inako na lang niya lahat ng responsibilidad. Nagtagal, nag-decide na nga yung may-ari ng mall na isarado na nga yung apartment na yon or yung daan nga papunta doon para daw hindi na talaga sila bumalik.
Nayan, sa dulo nga ng documentary, hindi ko nga sigurado kung bumalik ba talaga si Michael doon sa loob ng mall. Kasi nga, nakaban siya eh. Pero sobrang nakakatuwa and what an ending na bumalik nga si Michael doon sa dati nga nilang sikretong apartment, na dinaanan nga niya yung mga dinadaanan nga nila dati, and dala-dala pa nga rin niya yung susi niya doon sa pintong ginawa nga nila doon sa sikretong apartment nila. Pero naiyak lang talaga ako na gumagana pa nga yung susi ni Michael and nakita nga niya ulit yung sikretong apartment nila. Alam mo yon, kung nakakapagsalita lang yung mga pader nga ng lugar na yon, marami yung makakwento about kay Michael at sa mga kaibigan niya nung masasaya nga silang magkakasama doon. I don't know, naiyak lang siguro ako kasi nga mas sentimental akong tao. Usapang nostalgia or nostalgic lang talaga, naiyak lang din talaga ako agad. Something beautiful lang din na nandun pa nga rin yung kwarto, kahit wala na nga yung mga gamit, pero yung 4 years nga nilang memories, nandoon pa rin sa kanya na bumalik nga nung bumalik nga siya doon.